Nagsisimula ang kwento sa royal capital ng Paluma, kung saan ang ilang demi-humans ay naglalagay ng mga kahon sa kargamento. Isang lalaki ang nagmamadali sa kanila, kundi ay pagtatampalin niya sila ng husto. Dumating ang isang mangangalakal na may pangalang Ban-Azza at nagpasalamat sa kanila sa pagpuno ng lahat ng mga kahon ng kargamento niya. Binayaran niya sila sa kanilang trabaho at hiniling na maghintay sa loob ng hotel at tamasahin ng pagkain bago dumating ang isa pang kargamento niya. Iniisip ng iba pang mangangalakal na kakaiba siya dahil nagbibigay siya ng pera sa mga demi-human na itinuturing na mga mabababang tao sa mundong ito. Sinabi ni Ban-Azza na karapat-dapat nilang tanggapin ang pera dahil sa kanilang pagpupunyagi. Nagpasalamat ang pinuno sa kanya at napagpasyahan nilang pumunta sa hotel upang kumain bago dumating ang ibang kargamento. Habang sila ay umalis, tinawag siya ng iba pang mangangalakal na hipokrito na pantay na trinatong tao at demi-human. Isang santo ng kaharian ang bumati sa kanya at ipinaalam na kanilang isinumpa siya bilang isang kandidato na bayani. Sinabi sa kanya ng santo na malapit nang sumalakay ang isang madilim na armadong puwersa sa kanilang kaharian at kanilang isinama ng mga bayani mula sa ibang mundo upang tulungan sila sa labang ito. Sinabi ni Ban-Azza na hindi siya isang bayani kundi isang simpleng mangangalakal na namumuhay ng payapa sa kanyang mundo. Hindi sila naniniwala sa kanya at hiniling na ilagay ang kanyang kamay sa mahiwagang bola ng kristal upang masukat ang kanyang kapangyarihan sa mahika. Sa paniniwala nila, ang mga bayani na isinoman mula sa ibang mundo ay tumatanggap ng mga biyayang mula sa mga Diyos, at ang kanilang kapangyarihan ay napakalaki na hindi kaya ng ordinaryong tao na makuha ito sa simpleng pagsasanay lamang. Inilagay ni Ban-Azza ang kanyang kamay sa bola, at lumitaw ang kanyang mga estadistika sa mahika. Ngunit nagulat ang lahat sa pagtingin sa mga estadistika at napagtanto na ang bayani ay hindi pinagpala ng banal na paghahayag, dahil ang mga ito ay mga estadistika ng isang lubos na ordinaryong tao. Sinabi ni Ban-Azza na ito ay inaasahan na, dahil sinabi na niya sa kanila na siya ay isang mangangalakal. Hindi makapaniwala ang iba pang mga santo na ang bayani ay isinoman na may pinakamababang kasanayan ng antas isa at nagtataka kung ano ang nagkamali sa sinaunang panawag ng espiritu. Bigla, isa sa mga summoner ay tumanggap ng banal na paghahayag mula sa mga Diyos, at bawat isa sa kanyang mga kasanayan sa antas isang ay naging 900 at 99 na puntos. Napagtanto nila na ito ang lalaking bayani na kanilang hinihintay at humiling na iligtas ang kanilang bansa sa kanyang napakalaking mahika. Hiniling ni Ban-Azza na ipadala siya pabalik sa kanyang lumang mundo, dahil hindi niya gusto na manatili rito, ngunit hindi pinansin ng mga tao at iniwan siya mag-isa, naglalakad sa loob ng kastilyo. Sa simula, hindi siya naniniwala na siya ay nasa ibang mundo, ngunit sa kanya niralisa na kailangan niyang makipagtagpo sa hari upang linawin ang kanyang mga alinlangan. Humiling siya sa hari, at ibinunyag ng kanyang tagataguyod na siya ay isinomen sa mundo na ito sa pamamagitan ng isang pinto na matagal nang sarado at hindi na maaaring buksan muli. Napagtanto si Ban-Azza at nagtataka kung paano siya makakabalik sa kanyang mundo, ngunit ibinunyag ng tagataguyod na ang kanyang mundo ay kulang sa sapat na kapangyarihan ng mana, na ginagamit upang buksan ang isang bagong pinto. Binigyan siya ng pahintulot na manirahan sa kanilang mundo at inalok siyang lugar sa kagubatan ng De La Visa, ngunit may kondisyon na hindi niya sasabihin sa sino man ang pagkakamali na kanilang nagawa. Sa daan, tinanong niya ang demi-human, na siyang nagdadala sa kanya, tungkol sa mundo na ito, at ibinunyag ng demi-human na ipinag-utos sa kanya na huwag magsalita sa kanya hanggang sa ilipat siya sa kagubatan. Iniisip ni Ban-Azza na ang demi-human ay isang alipin tulad sa kanyang mundo, ngunit nagtawanan ito sa pag-amin na walang ganoong bagay sa mundo na ito. Sa katunayan, ang lahat ng mga tao at demi-humans ay nakatira ng magkasama sa mundo na ito. Nakarating sila sa kagubatan ng De La Visa, at ibinigay sa kanya ng demi-human ang isang walang hanggang bag, na sinabi ng hari na ibigay kay Ban-Azza. Natutuwa si Ban-Azza na makita ang walang hanggang bag sa mundong ito rin, at ibinunyag ng demi-human na mayroon itong lahat ng kinakailangang bagay sa loob, kabilang ang pera at pagkain. Nagpa siya ang demi-human na umalis sa lugar at inalok si Ban-Azza ng payo na umalis sa kagubatan sa lalong madaling panahon, kung nais niyang mabuhay ng matagal. Binuksan niya ang bag at natutuwa na gumana ito, tulad sa kanyang mundo. Tiningnan niya ang mga estadistika at ang mga bagay na kanyang natanggap bilang regalo mula sa hari. Nagpa siya siyang kunin ng isang espada sakaling may emerhensya, ngunit nagulat nang makita ang ilang slime na lumitaw sa likuran nila. Iniisip niya na ang mga slime ay mga mababang nilalang at hindi siya susugod sa kanya, ngunit pinatay niya ang mga ito ng kanyang espada matapos subukang mag-merge sa kanyang katawan. Bigla, lumitaw ang mga estadistika at ibinunyag na siya ay naka-level up mula sa antas 1 hanggang antas 2.
Hindi makapaniwala si Banaza sa kanyang paningin dahil sinabihan siya na ang pinakamataas na antas sa mundo na ito ay antas isa lamang. Ipinalabas sa kanya ng estadistika ang kanyang antas 2 na kapangyarihan at ang mga kasanayan na may mga puntos, ngunit nagtataka siya sa simbolo ng walang hanggang at nagtatanong kung ano ito. Bigla, naunawaan niya na nakakuha siya ng bagong kasanayan na magagamit niya upang makipag-usap sa sistema. Hindi makapaniwala si Banaza na nakakuha siya ng napakaraming mahika sa pamamagitan ng pagpatay sa mga mababang slime, ngunit nagpasya siyang pumunta sa kagubatan upang hanapin ang isang ligtas na lugar kung saan niya maaaring protektahan ang kanyang sarili. Binalaan siya ng sistema na huwag gawin ito sapagkat ang kagubatan ng De La Visa ay nabubuo ng mataas na konsentrasyon ng Malicium. Tinanong si Banaza tungkol dito, at ibinunyag ng sistema na ang Malicium ay isang pangkalahatang tawag para sa likido o gas na inilabas at inidisperse ng mga demonyo na nagdudulot ng pinsala sa humanoid na mga lahi. Gayunpaman, sinabi ng sistema na maaari nitong linisin ito para sa kanya kung gusto niya. Ginawa ito ng sistema at nilinis ang kagubatan sa pamamagitan ng isang napakalaking bilog ng mahika. Hindi makapaniwala si Banaza kung gaano kalakas ang mahika, ngunit nagulat siya nang sabihin ng sistema na siya ay naka-level up. Samantala, sa loob ng Royal Palace, galit ang unang prinsesa sa hari dahil hindi nito maayos na trinato ang isinumpong kandidato na bayani, at iniisip na kung hindi nila alagaan siya ay mapapatay sa kamay ng madilim na armadong puwersa. Hindi iniintindi ng hari si Banaza at sinabi na siya ay isang basurang hindi nagtagumpay na maging kanilang bayani. Bigla, dumating ang isa sa mga santo at ibinunyag na natagpuan nila ang ebidensya na ang pinakamataas na banal na mahika ng lahat, ang purification, ay kamakailan lamang ginamit. Sa simula, naniniwala ang hari na ang bayaning may ginto na buhok ang siyang gumamit ng spell, ngunit nagulat siya pagkatapos na ibunyag ng santo na ito ay ginamit sa kagubatan ng De La Visa sa Hilaga. Sa kagubatan, tiningnan ni Banaza ang kanyang mga estadistika at hindi makapaniwala na siya ay naka-level up nang hindi pinapatay ang anumang mga halimaw. Iniisip niya na maaari siyang mag-level up sa pamamagitan ng mahika sa mundong ito at hiniling sa sistema na ipakita ang kanyang natitirang mahika. Ginawa ito ng sistema, at hindi makapaniwala si Banaza na ang kanyang lahat ng mahika ay lubos na naibalik. Pinayuhan siya ng sistema ng isang mahikang pang-shapeshift, inaakala na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa kanya. Sumang-ayon si Banaza, at binalik siya ng sistema sa isang magandang babae. Tiningnan ni Banaza ang sukat at iniisip na magdudulot ito ng maraming problema sa kanya. Pagkatapos ay binago siya ng sistema sa isang lalaki na sa palagay niya ay mahusay at inaakala na walang makakakilala sa kanya rito. Inabisuhan din siya ng sistema na maaari niyang gamitin ang mahikang pang-teleportasyon, at hiniling niya itong gawin ito sa pamamagitan ng pag-teleport niya pabalik sa kaharian. Ginawa ito ng sistema, at natutuwa si Banaza na mayroon siyang ganitong kahanga-hangang mahika rin, ngunit nalungkot pagkatapos na maunawaan na hindi siya nito kayang i-teleport pabalik sa kanyang sariling mundo. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta sa guild ng mga adventurer upang magparehistro bilang isang adventurer at kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtupad sa ibinigay na mga misyon. Pumasok siya sa guild, at ipinaalam sa kanya ng babae ng guild ang mga alituntunin sa pagpaparehistro. Itinanong sa kanya ng babae ang kanyang pangalan, at itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang pangalan ay Fleo. Ibinigay sa kanya ng babae ang isang badge at sinabihan siya na panatilihin ito sa kanyang sarili, dahil ito ay ginagamit upang matukoy ang ranggo ng isang adventurer. Ginawa ito ni Fleo at pumunta sa board upang hanapin ang isang misyon ng kanyang ranggo, ngunit nagulat pagkatapos na makita ang isang batang babae na humihiling sa iba na samahan siya sa kagubatan ng De La Visa. Handa ang batang babae na magbayad para sa misyon na ito at ibinunyag na ang kanyang pamilya ay naninirahan doon. Ngunit walang isa sa mga adventurer ang handang tanggapin ang gawain na ito dahil sa paniniwala nila na ang kagubatan ng De La Visa ay puno ng mga demonyo na hindi nila kayang talunin. Pinayagan ni Fleo ang kanyang alok at pumayag na dalhin siya roon. Hindi makapaniwala ang batang babae at akala niya ay nagsisinungaling siya, ngunit sinabi ni Fleo na may uuwi niya siya doon gamit ang kanyang mahikang pang-teleportasyon. Nagulat ang ibang mga adventurer sa pagpapahayag na ito at hindi makapaniwala na ang batang ito ay kayang gumamit ng isang alamat na spell. Dumating ang isang royal knight na si Belly Rosa, kasama ang kanyang mga kaibigan, at humiling kay Fleo na patunayan ang kanyang mga salita. Sinabi niya na ang mahikang pang-teleportasyon ay isang advanced na spell na maaari lamang gamitin ng mga mataas na antas na mga sorsero. Naniniwala ang kanyang mga kaibigan na siya ay isang masamang tao na mahilig sa mga babae, ngunit sinabi ni Fleo na hindi siya nagsisinungaling at hiniling sa kanila na lumabas,
dahil hindi magiging mabuti para sa kanya na ipakita ang isang mahikang pang-teleportasyon sa harap ng lahat ng mga adventurer. Ginawa ito ng grupo, at kaagad na inilipat ni Fleo sila sa kagubatan ng Delavise gamit ang kanyang mahikang pang-teleportasyon. Nagulat ang mga babae dito at pinaniwala nila na siya ay isang sorsero ng pinakamataas na antas. Humingi ng paumanhin si Belly Roses sa kanya sa hindi pagsasampal sa kanyang mga salita at sa pagiging bastos sa kanya, ngunit nagulat pagkatapos na ibunyag ng batang babae na ang Maliseum sa kagubatan ay nawala. Bigla, habang nagpapaliwanag na si Fleo ang naglinis sa kagubatan na ito, ipinaalam ng sistema sa kanya na huwag ibahagi ang impormasyon sa mga demonyo. Inililibot ng lahat ng mga babae ang batang babae na may kanilang mga armas, at ibinunyag ni Belly Rosa na ang batang babae ay isang demonyo na gumagamit ng spell upang itago ang tunay niyang anyo. Nagsimulang atakihin siya ng mga ito, ngunit nagbalik ang batang babae sa kanyang anyo ng demonyo at ibinunyag na ang kanyang pangalan ay Fenrise, at siya ang batang kapatid ni Feng Errol ng Infernal Four. Hindi makapaniwala si Belly Rosa na sila ay nasa harap ng isang makapangyarihang demonyong Lupin, at napagtanto na sila ay hindi pantay-pantay sa kanya. Kaagad na nagpaputok si Fenrise ng kanyang Maliseum sa kanila, at bumagsak ang lahat ng mga babae bago nila ito masugpo, ngunit nagulat siya na ang kanyang Maliseum ay walang epekto kay Fleo. Nagalit siya at sinubukang kainin sila, ngunit iniligtas ni Fleo ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila pabalik sa kaharian gamit ang mahikang pang-teleportasyon. Pagkatapos, nagpasya siyang labanan siya mag-isa at nagpahayag na gagamitin niya ang lahat ng kanyang mahikang spells upang talunin siya. Sinubukan ni Fenry pigilan siya, pero hindi siya papayag. Lumabas siya ng isang spell na tinatawag na Meteoric Clip at nagpasabog sa kanyang sarili patungo sa langit. Kahit siya ay nagulat kung gaano kabilis ang galaw na iyon. Pagkatapos, kumuha siya ng isa pang abilidad upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Fen ay hindi rin nagpapahuli, nagsimulang magteleportasyon upang iwasan ang whirlwind ni Fleo, ngunit hindi naglalaro si Fleo. Sinuntok niya siya ng gravitational spell upang patigilin. Si Fenry ay totoong nagulat sa lakas ng lalaking ito. Si Fleo ay nagmamadali, pinag-aaralan lahat ng kanyang mga spell upang hanapin ang isa na makakapigil sa kanya. Ang kanyang sistema ay nagmumungkahi na gamitin niya ang subjugation magic, na sa kasaysayan ay umaalipin sa target at pinapayagan si Fleo na kontrolin sila. Ayaw gamitin ni Fleo ang ganitong klaseng magic, ngunit tumatakbo na ang oras dahil malapit nang makatakas si Fenry. Patuloy siyang nangangabog ng mga spell sa kanya, ngunit patuloy na ina-override ni Fleo ang mga ito gamit ang kanyang sistema. Tanging oras na lang bago siya makatakas, kaya patuloy na pinipilit ng sistema si Fleo na gamitin ang subjugation magic, ngunit tinatanggihan ni Fleo ang ideya dahil bago pa lamang siya sa mundong ito at hindi niya nais dalhin ang uri ng korupsyon mula sa kanyang dating mundo. Sa wakas, bigla na lamang, inamin ni Fenry na wala siyang magic upang makatakas at diretsong sinabihan si Fleo na tapusin ang kanyang buhay. Tinanggihan ni Fleo na gawin iyon dahil ipinaliwanag niya na hindi siya interesado sa pakikidigma mula sa simula pa lamang. Nabigla si Fenry nang palayain siya ni Fleo. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay isang mandirigmang demonyo, laging nag-aalitan sa mga tao, ngunit hindi nag-aalala si Fleo kung tao man o demonyo siya, hindi niya gusto na pumatay ng isang taong sumuko na. Napabilib si Fenry sa kanyang kabaitan, at nagbalik siya sa anyong tao, iniwan ang kanyang anyong halimaw. Inalok ni Fleo na payagan siyang umalis, ngunit gusto niyang pangako niya na hindi na siya gagalaw laban sa mga tao. Binusisi niya ang kanyang walang hanggang bag para sa ilang damit para sa kanya, ngunit pagod na siya mula sa paggamit ng kanyang magic at nakatulog. Sa gabing iyon, tiningnan ni Fleo ang lahat ng iba't ibang uri ng magic na kanyang mayroon. Nagtataka siya kung bakit nahihirapan ang mga tao na maniwala na kayang niyang mag-teleport at kung bakit ang kanyang magic ay sobrang lakas. Nagising si Fenry at nagtataka kung paano siya natalo kahit resistant siya sa magic. Napagtanto niyang binigyan siya ni Fleo ng lunas habang siya ay nakatulog at binanggit na karamihan ng tao ay tiyak na pinatay siya at kinatay, ngunit hindi siya ni Fleo. Kaya nangako siyang hindi na siya lalaban sa mga tao muli, at dahil sa kakaibang lakas na ipinakita ni Fleo, nagpasya siyang kilalanin siya bilang kanyang Panginoon. Sumumpa siyang ialay ang kanyang buhay upang magbalik ng kagandahang loob, ngunit sinabi ni Fleo na okay lang. Hindi siya aatras, diretsyong nag-aalok na maging alipin niya, walang kondisyon. Hindi sang-ayon si Fleo sa buhay na may alipin, ngunit itinatag niya na kung hindi niya magagawa ang paglilingkod sa kanya, wala nang natitira upang mabuhay para rito. Hininto ni Fleo siya at sa wakas ay pumayag na payagan siyang sumama. Sa huli,
Ibinubuhos ni Fleo ang lahat ng detalye tungkol sa kung paano siya na-summon at nabigo na maging isang bayani dahil wala siyang anumang kakayahan. Ipapakita niya sa kanya ang kanyang tunay na anyo at aminin na wala siyang kaalam-alam kung ano ang susunod na gagawin. Sigurado siyang pagsisisihan siya ng babae sa pagsumunod sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na ang kanyang lahi ay nabubuhay lamang para sa isa na kanilang kinikilala bilang kanilang Panginoon, anuman ang kanyang pinagmulan o kung saan siya galing. Sumumpa siyang manatiling tapat sa kanya sa lahat ng oras. Muling sumang-ayon si Fleo na hayaan siyang sumama sa kanya at hindi na masaya pa siya. Sa kastilyo, labis na nadismaya ang hari nang marinig niya na mismong ang gintong bayani ay winalang-bahala ang mga tropa na siyang pinamumunuan niya na linipol. Ipinapalagay ng bayaning ito ang mga sundalo, sinasabi na sila ay nagulat at pinapangako na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas sila. Lumisan siya, ngunit nagtaludtod ng lahat ang isa pang sundalo sa hari. Lumabas na ang bayaning ito ay nasa likuran lang ng hukbo buong oras, pagkatapos ay tumakas habang ang lahat ay nakikipaglaban, at nagkaroon siya ng kapal ng mukha na sisihin ang lahat ng iba para sa pagkatalo. Mukhang totoo ang masama, at ilan sa mga tropa ay nagsisimula ng kinamumuhian ang bayani. Kapag mag-isa siya, galit na galit ang bayani dahil wala pang pag-unlad ang anumang kakayahan niya kahit pa isang buong-buwang pagsasanay. Kaya noong oras na iyon, dumating ang kanyang lingkod na si Suya upang batiin siya. Ang taong ito ay tunay na isang palabas na tao, na nagsasabing sumama siya para mapasaya siya sa pera ng kastilyo. Kinabukasan, nagpa siya si Fleo na magpunta sa guild ng mga manlalakbay upang kumita ng pera, ngunit hindi siya makapaniwala na tinatawag siyang Panginoon ni Fenry. May isang mga ngalakal na nagkamali sa kanila na mag-asawa, kaya naisip ni Fleo na mas madali sigurong maglakbay ng magkasama kung magpakunwari silang mag-asawa sa halip na magtataka ang mga tao. Masayang pumayag si Fenry na maging asawa niya dahil pangarap niya ang magkaroon ng malakas na asawa. Sinubukan ni Fleo na ipaalala sa kanya na nagpapanggap lang sila, ngunit masyado ng huli, tinatawag na niya itong mahal. Sa guild ng mga manlalakbay, may sariling adventure tag si Fenry, at nang makita ni Fenry si Fleo na may mga parehong aksesorya, naalala niya ang seremonya ng kasal ng kanyang lahi na Lupin, kanilang nilulunok ang mga buto ng mga huli nilang pinatay. Swerte para sa ating binata, nasira ang kanyang iniisip bago pa man niya maipaliwanag ang kanyang iniisip dahil humingi ng pangalan si receptionist ng guild para kay Fen. Si Fenry ay sasabihin ng may pagmamalaki ang kanyang tunay na pangalan, ngunit pinutol ni Fleo ang kanyang sasabihin at nagparehistro sa kanya bilang Ray. Kaya diretso niyang sinabi kay Ray na kailangan na niyang magsimula ng mabuhay bilang tao at gumamit ng peking pangalan mula ngayon. At sa puntong iyon, ipinaanunsyo sa guild na may mga nakakalokong mga gawain upang pigilan ang mga psycho na mga oso na makapasok sa lungsod. Lahat ng manlalakbay ay takot na takot dahil ang mga psycho na mga oso ang mga Samaira sa hukbo ng bayani. Emergency ito, kaya kahit sino ay maaaring tanggapin ang gawain, at sa ganitong sitwasyon, ang guild ay nagbabayad ng 10 beses na karaniwang halaga kada oso upang magbigay inspirasyon sa sinuman na kumilos. Mukhang napakalaking kita ng gawain na ito, ngunit hindi sigurado si Fleo kung kaya niyang harapin ito. Pero si Ray, siya ay tiyak na kaya ni Fleo. Pinapaalala ni Fleo sa kanya na kahit ang tunay na bayani ay hindi na kayang talunin ng mga oso, ngunit biglang nag-isip ng plano si Ray, siya ang babawi sa mga psycho na oso at patunayan kung gaano kalakas si Fleo dahil siya ang nagtagumpay sa kanya. Pina-teleport ni Fleo sila sa gubat kung saan naglalaro ang mga oso, at may isang bakanting bahay doon na sinabi ng guild na maaari nilang gamitin bilang base. Tiwala na tiwala si Ray na kaya niyang harapin ang laban mag-isa, ngunit hindi siya papayag ang gawin ito ni Fleo. Dagdag pa, may ilang mga ensayo siyang gusto gawin kaya masaya lang si Ray na magkasama sila. Tama nga ang hinala niya, sapagkat may narinig silang mga sigaw at natagpuan ang parehong grupo ng mga kabalyero mula noon na napaliligiran ng mga psycho na mga oso. Naalala ni Ray sila at hindi niya pinapansin ang mga duwag na talunan. Ang malakas na babae ay nasa masamang kalagayan, ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban, na nauuwi sa isang masama niyang kalagayan. Ngunit swerte para sa mga kabalyero, natalo ang mga psycho na mga oso sa isang atake. Mayroon pang isang matatag na oso, ngunit sinampal lang ito ni Ray. Ideya ni Fleo na iligtas ang mga kabalyero, kaya iniisip ni Ray na masyadong mabait siya. Lubos ang pasasalamat ng mga kabalyero at ipinaliwanag nila na nag-alala sila sa nangyari kay Fleo. Si Fleo ay takot na malaman nila ang tunay na pagkakakilanlan ni Ray, kaya't itinuturing niya lamang ito bilang kanyang kasamang biyahe. Nais ni Ray na ituring siyang asawa ni Fleo, ngunit na-interrupt sila ng isa pang psycho na oso.
Diretso itong pumunta kay Ray, ngunit pinatigil niya ito sa isang nakakatakot na tingin. Itinuturing ni Ray na hindi niya alam ang nangyari, at tumango ang oso, na nagpapakita sa kanila na sumuko na ito. Nagpasya silang alagaan ito, ngunit sobrang nagulat ang mga kabalyero dahil sinira ng mga psycho na mga oso ang hukbo ng bayani. Sinabi ni Ray na mas magandang dahilan ito para alagaan nila ito bilang alagaan nila, ngunit iniisip ni Fleo kung paano ito maiiwasan na makasakit ng iba. Nilagyan niya ito ng leeg na may tali upang mapigilan ito at gumamit ng shapeshift upang mas maging katulad ng ibang hayop. Sinubukan nilang mag-isip ng pangalan para dito, ngunit hindi makapaniwala ang mga kabalyero kung paano nila ng pag-alang na pahinuhuli ang gayong mapanganib na hayop. Sa huli, nagpasalamat ang mga kabalyero kay Fleo sa pagligtas sa kanila at ipinakilala ang kanilang mga sarili. Bukod kay Balrosa, mayroong Blossom ang matapang na mandirigma, Balano ang bruha, at si Belly ang dating manananggol na naging kabalyero. Ibinunyag nila na nais nilang turuan ni Fleo kung paano makipaglaban. Ang Golden Hero ay lubhang nagalit nang mabaigo ang kanyang hukbo sa kanya at sumumpa na hindi na siya magtataas ng iba pang puwersa laban sa madilim na isa. Sinabi niya na iaalalayan lamang niya ito kung makakahanap siya ng mga mapagkakatiwalaang tao na maglilingkod sa kanya, kaya't ang Golden Hero ay nagtatago sa kanyang silid hanggang dumating ang panahong iyon. At iniutos ng hari sa mga kabalyero na maglaan ng kanilang sarili sa pakikidigma hanggang sa kanilang matigil ang mga alagang hayop sa parehong antas ng mga psycho na oso, ngunit ang apat na ito ay hindi man lang makatalo ng isang psycho na oso ng sabay-sabay, kaya kailangan nila ang tulong ni Fleo. Iniisip ni Fleo na wala siyang kaalam-alam tungkol sa kung paano gumagana ang mahika, kaya't walang paraan na may pagtuturo niya ito sa kanino man. Samantala, si Ray ay nagseselos dahil napapansin niyang sinusubukan ng mga babae na lumapit kay Fleo, kaya't nagpasya si Fleo na sabihin sa kanila na ang asawa niya si Ray at sinusubukan lamang nilang mamuhay ng tahimik at mapayapa. Ang mga kabalyero ay umatras at naintindihan ang sitwasyon, ngunit ipinapayo ni Ray na tulungan sila ni Fleo. Pinapansin niya na bilang asawa ni Fleo, mas alam niya kaysa sa iba na siya ay isang mabait na tao na hindi iiwan ang sinumang nangangailangan ng tulong. Alam ni Fleo na hindi niya kayang turuan ang hindi niya alam, ngunit nakikita niya kung gaano kahalaga ang tulong na kailangan nila. Inamin niya na baka hindi siya ang pinakamahusay na guro, ngunit sumasang-ayon siyang turuan sila. Ang mga babae ay sobrang saya, ngunit may isa pang hiling sila kailangan nila ng lugar na matutulugan, at handa silang magbayad ng upa para sa isang sulok ng living room. Ipinagpapasalamat ni Ray ang ideya dahil maraming kwarto, at pwede silang mag-share ni Fleo ng kama dahil sila ay kasal. Samantala, umabot sa Dark One ang balita na ang taong pumatay sa mga demonyo at nilinis ang mga thieves ng kagubatan ay hindi galing sa kaharian ng Clyro, ito ay isang nag-iisang tao lamang. Labis na nagulat ang Dark One sa balitang mayroong isang tao na may sapat na mahika upang agad na pumatay sa mga demonyo. Tinapos na niya ang kanyang desisyon at sinabi sa kanyang nasasakupan na hanapin at hulihin ang taong iyon sa lahat ng gastos. Pagkatapos nito'y lumipat ang eksena sa paggising ni Fleo sa kama, at napansin niya na nakatitig si Fenry sa kanya. Ito'y nagulat sa kanya, at nagtataka kung bakit siya narito. Sinabi ni Fenry na natural lamang ito dahil sila ay magkasintahan, at naalala ni Fleo na kahapon ay hiningan siya ni Fenry na matulog kasama siya at sinabi niya na handa siyang ialay ang kanyang puso at katawan sa kanya. Sinabi ni Fleo na hindi nila magagawa ito, at tinanong siya ni Fenry kung kinaiinisan ba niya siya. Sinabi ni Fleo na may tamang proseso para dito, at binanggit ni Fenry na ang mga kasal sa lahi ng tao ay isang sakit sa puwet. Sinubukan ni Fleo na matulog sa pasilyo, ngunit sinabi ni Fenry sa kanya na hindi niya magagawa iyon o malalaman ng iba tungkol sa kanilang relasyon. Iniisip ni Fleo na kaya niyang matulog sa parehong silid kasama siya, at sinusubukang bihisan ni Fenry si Fleo, ngunit habang nasa gitna siya nito, pumasok si Balrosa at nagkamali ng haka. Pagkatapos nito'y lumipat ang eksena sa pakikipaglaban ni Balrosa sa isang salbagang baboy, at ang baboy ay sumalakay sa kanya habang siya ay nasa kalagitnaan ng pagsasarili. Tumakbo palayo si Balrosa mula dito, at sinugod ng Blossom ang baboy upang iligtas siya, ngunit ang baboy ay sumunod sa kanya. Ginamit ni Bano ang kanyang depensibong spell upang protektahan si Blossom, at binaril ni Belry ng pana ang baboy, ngunit walang epekto ito. Tumakbo ngayon ang Belano sa labas ng mahika, at nawala na ang kanyang spell, at lahat sila ay nagsimulang tumakbo palayo. Sa nakita nito, iniisip ni Fleo na marami pa silang dapat pagdaanan, at ang eksena ay nag-cut sa kanya na nagpapakita sa grupo ni Balrosa ng kanilang mga bagong higaan.
Masaya sila na may higan silang magagamit, at nagtataka si Balrosa kung talagang okay lang sa kanila na gamitin ang kwartong ito. Sinabi ni Fleo na okay lang dahil nakuha nila ang bahay na ito sa mababang presyo bilang gantimpala para sa pagpapahirap sa mga Psycho Bears, at hindi niya sila maaaring hayaang matulog sa sahig dahil ito ay magdadala ng ilang panahon para sa kanya upang sila ay turuan. Nagpasalamat si Balrosa sa kanya para dito, at saka sinabi ni Fenry sa lahat na handa na ang kanilang hapunan. Pagkatapos nito, napansin ni Fleo na karne ang kanilang kinakain, at sinabi ni Fenry na ito ay upang ipagdiwang ang kanilang bagong tahanan. Humiling siya na sana ay tamasahin ito, at sinabi ni Fleo na mas gugustuhin nila ang lutong karne. Nagtaka si Fenry kung dapat ba niyang ihawin ito, at sinabi ni Fleo sa kanya na dapat siyang magpahinga, at siya na ang bahala sa iba. Nag-alok si Balrosa na tulungan siya, at silang dalawa ay nagluto ng isang kahangahangang pagkain. Iniisip ng mga babae na ang lahat nito ay masarap tingnan, at nagtataka sila kung ginamit ba ni Fleo ang mahika upang lutuin ito. Sinabi ni Fleo na hindi niya ginamit ang mahika, at binanggit niya na ang pagluluto ay isa sa kanyang mga hilig. Tinulungan din siya ni Balrosa, at sinabi ni Balirosa na mas magaling siya sa pagluluto kaysa sa paghawak ng tibak. Ipinaliwanag niya na galing siya sa isang dating pamilyang maharlika, at dahil hindi nila kayang magbayad ng kusinero, siya ang nagluto ng lahat ng kanyang mga pagkain. Lahat sila ay kumain ng pagkain, at iniisip nila na ito ay masarap. Nagtataka si Fenry kung talagang masarap ito, at iniisip niya na hindi maaaring ganito kaganda dahil ang mga dahon ay pagkain lamang para sa mga mahihina at hindi makapaghahanap ng pagkain. Nagatubiling kumain siya, ngunit ginawa niya ito nang sabihin ni Fleo na siya ang gumawa ng lutong ito, at nagustuhan niya ito. Sinabi ni Fleo na dapat din niyang subukan ang karne, at iniisip ni Fenry na ito ay masarap din. Wala siyang mga salita para sa matinding lasa, at sinabi ni Fleo na si Balrosa ang nag-ihaw ng karne. Hindi gaanong gusto ni Fenry ang sabihin na ito ay masarap, at binanggit niya na bilang pasasalamat, siya ang magluluto sa kanila ng susunod na pagkakataon. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kina Fleo at Fenry na dala ang ilang salbagang baboy sa guild, at sa nakita nito, nagtataka ang mga manlalakbay kung paano nila nahuhuli ang napakaraming mga magic beasts sa tuwing. Iniisip ni Fleo na baka medyo samobra siya sa ginagawa niya, at saka nagtanong si Fenry kung pwede siyang maglibot sa bayan sandali habang hinihintay nila ang guild na suriin ang mga magic beasts. Sinabi ni Fleo na pwede, at nagtataka siya kung gusto ba niya siyang samahan, ngunit sinabi ni Fenry sa kanya na may mga personal na bagay siyang kailangang asikasuhin. Dumating si Leaf, isang empleyado mula sa guild, at humiling na makipag-usap ng pribado kay Fleo. Pagkatapos, naghiwa-hiwalay sina Fleo at Fenry, at makikita natin na si Fenry ay plano pang pumunta sa isang klase sa pagluluto pagkatapos. Sinabi ni Leaf kay Fleo na kumalat na ang kanyang kasikatan sa buong lungsod, at pagkatapos marinig ang tungkol sa kanyang mga tagumpay, may imbitasyon para sa kanya na magtrabaho sa ilalim ng bayani. Kung tatanggapin niya ito, i-appoint siya ng hari bilang isang honorary knight, at nagulat si Fleo sa narinig niya. Binanggit ni Leaf na marami ng A-rank na magic beasts ang nahuli ni Fleo, at sa simpleng party lang iyon, at ito ay talagang nakakagulat. Ayaw ng guild na pakawalan siya, ngunit para iligtas ang mundo, nais niyang tulungan ang bayani sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na ito ay pagkakataon na ibinibigay sa lahat, at iniisip ni Fleo na ito ay maaaring malaking oportunidad para sa mga tao ng mundong ito, ngunit siya ay galing sa ibang mundo, at wala siyang dahilan upang labanan ang mga demonyo. Tinanggihan niya ang alok, at pagkatapos ay nagtagpo siya kay Fenry sa labas ng guild. Napansin niya na puno ng pasa si Fenry, at nagtataka siya kung laban ba niya ang mga magic beasts. Sinabi ni Fenry na hindi, at iniisip niyang hindi niya alam na ang pagluluto ay ganoon kahirap. Makikita natin na ang unang araw niya sa klase sa pagluluto ay isang malaking sakuna, ngunit iniisip niya na hindi siya sasuko hanggang hindi niya mapapanalo ang pagmamahal ni Fleo. Pagkatapos nito, ang eksena ay lumipat sa bayani na nakikipag-enjoy sa palasyo, at sinabi ni Suya sa kanya na mayroong isang matapang na mandirigma sa guild ng mga adventurer, at silang dalawa ay naglalaban ng di mapaniwalang dami ng mga magic beast. Sinabi niya na dapat tulungan ng bayani ang dalawa sa kanilang laban-laban sa madilim na isa, at hiningi niya sa kanya na mag-utos ng ilang mga kabalyero upang dalhin sila sa kanya. Lumipas ang isang buwan, at nakita natin ang isang kabalyero na sumusubok na makakuha kay Fleo upang magtrabaho para sa bayani, ngunit tumanggi siya. Sinabi niya sa kabalyero na ang kanyang sagot ay magiging pareho kahit ilang beses pa nilang itanong, at umalis na ang kabalyero.
Iniisip ni Fenry na talagang matyaga sila sa loob ng nakaraang buwan, at nagtataka siya kung dapat ba niyang alagaan sila. Sinabi ni Fleo sa kanya na hayaan na lang sila, at pumunta siya kay Blossom, na nagtatrabaho sa mga bukid, at sinabi niya na ang mga bukid ay tila bumabangon na muli. Binanggit ni Blossom na hindi niya dapat basta-basta tanggapin ang kabutihan ni Fleo, at sinabi niya na maaari niyang iwan sa kanya ang trabaho sa bukid. Iniisip ni Fleo na dahil dito, hindi siya naglalagay ng maraming pagsisikap sa pagsasanay ng espada, at makikita natin na ang pagsasanay ni Fen ay malabo. Sinabi ni Fenry sa kanya na bumaril ng mga buhay na target, at sinabi ni Bori na ang mga ibon ay masyadong kaaya-aya para sa kanya upang bumaril ng mga pana. Sinabi ni Fenry sa kanya na ang kanilang karne ay malambot, ngunit hindi pa rin niya ito magawa. Pagkatapos, ibinigay ni Fleo kay Bellano ang isang singsing upang taasan ang kanyang kapangyarihan sa mahika, at isinuot niya ang singsing. Hinihiling ni Fleo sa kanya na subukan ito sa loob ng isang araw at tingnan kung paano ito magiging, at pagkatapos niyang umalis, sinubukan niyang isuot ang singsing sa kanyang ring finger, ngunit binalaan siya ni Fenry laban dito. Makikita natin pagkatapos na si Balrosa ay inatake ng isang malaking caterpillar, at humiling siya ng tulong kay Fleo, ngunit pinatay ni Fenry ang magic beast, at sinabihan si Balrosa na tigilan na ang pagpapansin sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagganap na mahina, dahil dapat niyang magawa ang pagpatay sa isang C-rank na halimaw. At nakikita natin na si Ulam Minus ay nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Pagkatapos nito, ang eksena ay lumipat sa lahat na kumakain ng handa ni Fenry, at tinanong ni Fleo siya kung kailan siya natuto magluto. Sinabi ni Fenry na kumuha siya ng ilang mga leksyon sa pagluluto habang si Fleo ay may hawak na negosyo sa guild, at sa simula, akala niya ang pagluluto ay nakakapagod, ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niya kung gaano ito kahusay. Binanggit niya na dati ay alam niya lamang kung paano makipaglaban, ngunit sa mga nakaraang araw, natutuhan niya ang iba't ibang mga bagay, at mas maganda ito kaysa sa pagiging mas malakas. Pagkatapos ay sinabi niya kay Fleo na gumawa siya ng isa pang putahe para sa kanya, at ibinigay niya sa kanya ang ilang curry. Nagustuhan ito ni Fleo, at natutuwa siya sa narinig niya. Nakikita natin na si Yims ay sumusubaybay sa kanila, at nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng pinakatakot na babaeng mandirigma sa mga demonyo na napapaligiran ng mga tao. Pagkatapos ay napansin ni Fenry si Ulam Minus, at tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito dito. Binuksan niya ang pinto para sa kanya, at ibinigay ni Fleo sa kanya ang ilang tsaa. Sinabi ni Fenry sa kanya kung anong negosyo ang mayroon dito ang isang kompederado ng madilim na gaya niya, at nabanggit ni Yimen na dumating lamang siya rito upang suriin ang lugar, at nakita niya siya. Sinabi ni Fenry sa kanya na naninirahan siya rito kasama ang kanyang asawa, at nagtataka siya kung makakaabala ba si Yims sa kanila. Sinabi ni Yims na hindi siya, at napansin niya na tila ibang tao na ngayon si Fenry, at nagtataka siya kung paano ito magiging kalmado sa harap ng isang demon. Ginamit niya ang kanyang mahika sa pagsusuri ng combat upang suriin ang mga estadistika ni Fleo, ngunit hindi niya ito magawa. Natagpuan niya itong kakaiba dahil kahit ang madilim na isa ay hindi magtago ng kanyang estadistika sa kanya. Binanggit niya na mayroong mga pagbabago sa paligid dito kamakailan, at sinabi niyang hindi niya mahanap ang anumang mga magic beast sa Disa Forest. Nang marinig ito ni Fleo, binanggit niya na ang kanyang panlilinis na spell ay maaaring ang nagtulak kung ito nga ang kaso, at nagulat si Yins na siya pala ang gumawa ng panlilinis na spell na iyon. Pagkatapos, sinabi niya kay Fenry na ang taong ito ang responsable sa pagpatay sa kanyang kapatid at sa buong tropa nito, at hindi pa rin sila makakontak kay Fen Errol ngayon. Binatikos ni Fenry si Ulam Minus na tumahimik, at nagtataka si Fleo kung ito ba'y totoo. Sinabi sa kanya ni Fenry na natukoy na niya na siya ang gumamit ng panlilinis sa gubat, dahil hindi maraming tao ang kayang magbigay ng ganitong uri ng spell, at binanggit niya na ang kanyang kapatid ay isang mandirigma ng lupeng, at hindi niya nais na ang kanyang kamatayan ay mabaliwala, dahil sa kanyang pagkatalo kahit na siya ay isa sa Infernal Four, at siya ang nagpasya na gawing amo si Fleo, at ang kanyang damdamin dito ay hindi magbabago. Makikita natin pagkatapos na si Bali Rosa at ang iba pa ay narinig ang buong pag-uusap na ito, at iniisip ni Yas na ang lalaking ito ay isang banta sa Dark Army, at ito ay nangangahulugan na si Fenry ay naging banta rin. Sinabi niya kay Fleo na magpalabas sila ng kanilang lakas, at sinasabi niyang gusto niyang subukan ang lakas ng lalaking minahal ni Fen, at iniisip niya na posibleng patayin nila pareho sa isang pagkakataon. Sumang-ayon si Fleo dito, at sinabi niya sa kanya na ang mga patakaran ay simple at matatapos ang laban kapag sumuko na ang isa sa kanila. Nagsimula ang laban, at binaril niya si Fleo ng isang spell,
Ngunit nagawa ni Fleo na bawiin ito, at ginamit niya ang spell ng crucifixion upang atali siya. Hindi makalabas si Ymir sa pagkakatali, at siya ay sumuko. Kinabukasan, humingi ng paumanhin si Fleo kay Balirosa at sa iba pang kasama dahil sa pagtatago ng mga bagay mula sa kanila, at binanggit niya na hindi niya sila sisihin kung nais nilang i-report ito sa kastilyo bago nila gawin ang kanilang desisyon. Sinabi ni Fenrir sa kanila na hindi na siya bahagi ng Dark Army, at nagpasya siyang maglaan sa kanyang asawa. Binanggit ni Balirosa na karaniwan nilang iniulat ito sa kastilyo, ngunit sa nakaraang buwan, si Fen ang nag-train sa kanila, at para sa kanila, siya ay parang kanilang tagapagkaloob ng kabutihan. Sinabi nila na hindi nila maaaring taksilan ng kanilang tagapagkaloob ng kabutihan, at nagpasalamat si Fleo sa lahat para dito. Pagkatapos ay narinig nila ang ingay mula sa labas, at natuklasan nilang si Eulemninus ay bumalik kasama ang isang hukbo ng mga dragon. Nakita ito, binanggit ni Balirosa na ang mga dragon na ito ay ilang beses nang nagwasak sa kanilang hukbo sa nakaraan, at sinabi ni Ymir na pahihintulutan niya si Fleo na mabuhay kung pumayag siyang sumuko at maging sakop ng Dark One. Naeksitado si Fleo na makita ang mga dragon sa unang pagkakataon, at nagtaka si Fenrir kung bakit walang mga dragon sa kanyang nakaraang mundo. Sinabi ni Fleo na mayroon nga, ngunit hindi niya sila nakita. Nagalit si Eulemninus sa kanya dahil sa kanyang pagiging hindi maingat, at sinubukan niyang gamitin ang mga dragon upang atakihin siya, ngunit ginamit ni Fleo ang kanyang banal na mahika na tinatawag na Heavenly Hammer upang patayin ang karamihan sa mga dragon. Ang natitirang mga dragon ay tumakas, at nagulat si Ymir sa nakita niya. Sinabi ni Blossom na ito ay kamangha-mangha, at binanggit niya na dapat sana ay itinapon niya ang kanyang tibak sa kanila upang magamit ang pagkakataon, at maaaring ito ay nagbigay sa kanya ng titulong tagapatay ng mga dragon, at maaari siyang mag-level up. Tinanong siya ni Fleo kung nais niyang subukan ito, at sinabi niya sa kanya na itapon lamang ang kanyang tibak sa kanila. Ginawa ito ni Blossom, at ginamit ni Fleo ang ilang enhancement spells sa tibak, at nagtagumpay ito sa pagpatay ng isa sa mga tumatakbo na dragon. Ito ay nagbigay kay Blossom ng titulong tagapatay ng mga dragon, at siya ay nag-level up. Ang iba pang mga babae ay humiling kay Fleo na gawin ang pareho para sa kanila, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi niya magawa dahil ang mga dragon ay wala na sa paningin, at sila ay nadismaya sa narinig ito. Ang Dark One na nakatanaw sa lahat ng ito, at siya ay nagulat na ang isang simpleng Mongol akal ay may antas ng kapangyarihan na ito, at sinabi niya na siya na mismo ang bahala sa taong ito. Pagkatapos, nakikita natin si Theo na nagtatayo ng isang barikada sa paligid ng kanyang bahay, at sinasabi niya na ito ay magpapabatid sa kanila kung mayroong mga demonyo sa lugar. Binabanggit ni Fenrir na ito ay maganda, at sinasabi niyang ipapadala niya ang pusa kung siya ay bumalik dito. Binabanggit niya na ang pag-alala sa kanya ay nagpapakulo sa kanya ng galit, at hiniling ni Fleo na kalmihin siya. Binabanggit ni Fenrir na si Fleo ay masyadong mabait kahit na siya ay atakihin ng kanya. At sinasabi niya na dapat nilang bumalik sa bahay muna para ngayon. Pagkatapos, ang eksena ay lumilipat sa pagtingin ni Blossom sa kanyang titulo muli, at patuloy pa rin siyang nahihirapan sa paniwala na mayroon siyang titulo ng Dragon Slayer. Banibiro siya ng iba para dito, at umalis si Balirosa upang manggasaw ng ilang mahiwagang halimaw. Iniisip ni Blossom na si Balirosa ay isang matimpiin na tao habang siya ay lumalabas upang mag-ensayo mag-isa araw-araw, at sinasabi niya na siya lamang ay nakakuha ng titulo dahil kay Fleo. Ngunit kailangan din niyang magawa na patayin ang isang ranggo ng mahiwagang halimaw sa kanyang sarili tulad ni Balrosa. Makikita natin si Balrosa na nag-iisip na gusto rin niyang magkaroon ng kanyang sariling titulo, at ipinaliwanag niya na ang titulo ng Dragon Slayer ay napakahalaga na pati na nagpapataas sa isang karaniwang tao sa ranggo ng isang maharlika. Ito ay isang hinahangad na titulo para sa mga manlalakbay na nagnanais na magkaroon ng mataas na katungkulan, at kung siya lang ay naging kaunti pang mabilis. Maaari niyang makuha ang titulo para sa kanyang sarili, at magagamit niya upang ibalik ang estado ng kanyang pamilya bilang isang maharlika. Ito ay maaaring makatulong sa kanilang pamilya na makabalik sa pamumuhay sa kastilyo, tulad ng kung kailan ang kanyang ama ay isang mandirigma. May lumalapit na lalaki kay Balirosa, at sinasabi niya na may kaakibat siyang kakilala na naninirahan sa lugar na ito, kaya dumating siya upang bisitahin sila. Tinatanong niya siya kung alam niya kung saan sila nakatira. At nagulat si Balirosa na makita ang taong ito na hindi gaanong maayos ang pagkakasuot sa isang gubat na puno ng mahiwagang mga halimaw. Binati niya ang lalaki kung kilala niya si Fleo o ang asawa nito, at sinabi ng lalaki na kilala niya ang asawa. Binukas ni Balirosa ang kanyang tibak at sinabi na ito ay dapat ibig sabihin na siya ay mula sa Dark Army.
Sinabi niyang si Fenry ay nakaputol na ng kanyang koneksyon sa Dark Army, at tinanong niya ang lalaki kung ano ang negosyo niya sa kanya. Tinanggap ng lalaki na kasapi siya ng Dark Army, ngunit sinabi niya na dumating lamang siya rito upang kausapin si Fenry, at dahil hindi siya gusto ni Fenry, sinabi niyang aalis siya agad. Ngunit hiling niya kay Balirosa na sabihin kay Fenry na sa susunod nilang magkape sila at pag-usapan ang mga lumang panahon. Binati ni Balirosa ang kanyang sarili, at ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Goal, at umalis siya. Pagkatapos, pumunta si Fleo at Fenry upang tingnan si Balirosa. At tinanong nila kung okay siya. Sinabi niya na okay lang siya, ngunit binanggit niya na may isang lalaking nagngangalang Gozel mula sa Dark Army na narito kanina lang. Napagtanto ni Fenry na ang lalaki ay gumagamit ng peking pangalan, at sinabi niyang ang tunay na pangalan niya ay Go. Sinabi ni Fleo kay Balirosa na dumating siya rito dahil nakaramdam siya ng reaksyon mula sa kanyang barikada, at nagulat siya na makita siyang tumutok ng tibak sa The Dark One. Hindi makapaniwala si Balirosa na nagtagpo siya ng The Dark One. At natatakot siyang malaman na itinuro niya ang kanyang tibak sa kanya. Iniisip niya na tiyak na siya ay papatayin. Kinabukasan, bumisita si Go sa bahay ni Fleo, at dinala siya ni Fleo at Fenry sa loob. Nakapansin si Balirosa sa kanya sa daan, at ito ay nagpapatigil sa kanya. Pagkatapos, umupo sila upang mag-usap, at nagpasalamat si Go kay Fleo sa pag-aalaga sa kanyang nasasakupan noong ibang araw. Nagtataka si Balirosa kung bakit siya nakaupo sa tabi niya, at tinanong ni Fenry si Go kung ano ang kanyang negosyo sa kanila. Sinabi ni Go na gusto niyang sumali si Fleo sa Dark Army. Tinanggihan ni Fleo ang kanyang alok, at nagulat si Go na hindi pa rin tinanggap ni Fleo ang kanyang alok kahit direktang mula sa kanya. Binanggit niya na ang hari ng Clyro ay tiyak na desperado sa kanyang kapangyarihan, at nagtataka siya kung bakit nagtatago si Fleo rito habang sumusuway sa hari. Sinabi ni Fleo na nakakapanibago para sa kanila na isipin na kailangan niyang lumaban sa panig ng mga tao dahil isa siya sa kanila, at sinabi niyang hindi siya mula sa mundo na ito sa simula pa lang. Hindi niya alam kung bakit sila nag-aaway, at nagulat si Go na walang nagpaliwanag nito sa kanya. Sinabi ni Fenry na wala namang dahilan para sa kanyang asawa na malaman ito dahil hindi siya interesado sa pakikipaglaban, ngunit nagsimula pa rin si Go na ipaliwanag ang dahilan sa likod ng digmaan, at binanggit niya na nagsimula ito lahat 500 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya na ang unang Dark One ay isang taga-ibang mundo na dumating upang sakupin ang mundo na ito, at ang mga demon na tumanggap sa kanya ay pinagsasamantalahan ng mga tao noon. Ito ang nagsimula ng digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demon, at habang tumatagal ang digmaan, mas marami ang nagkakaroon ng galit at pagkamuhi. Sinabi niya na hindi madaling matatapos ang digmaang ito, at tinanong si Fleo kung gusto niya itong pigilan. Sinabi ni Go sa kanya na may 12 henerasyon ng mga Dark One hanggang ngayon, at sila ay may iba't ibang ideolohiya. Maaaring siya ang kasalukuyang Dark One, ngunit wala siyang pagnanasa na pamunuan ang mundo na ito. Ito ay sinabi na, siya rin ay hari ng mga demon, at kung may banta sa kanyang mga tao, hindi siya titigil at mananatiling walang ginagawa. Pinalabas niya ang kanyang aura, at sinabi niya kay Fleo na hindi niya siya tretuhing masama kung sasali siya sa kanyang rank, at sinabi ni Fleo na hindi siya interesado sa pag-alsa sa anumang panig. Hindi man lang naapektuhan ang aura ng Dark One sa kanya, at nagtataka si Go kung tinanggihan ba ni Fleo ang imbitasyon ng hari ng ganito rin. Fleo ay natutuwa na nauunawaan ni Go. At sinabi ni Go na aalis muna siya, ngunit babalik siya. Siya ay nagulat na may isa pang tao bukod kay Fleo na hindi nawawalan ng kanyang kumpiyansa sa harap niya, at iniisip niya na siya ay isang kahangahangang babae, at umalis siya. Natuklasan natin na siya ay nagsasalita tungkol kay Balirosa, at nakikita natin na siya ay hindi kalmado, siya ay walang malay. Pagkatapos, ang eksena ay umiikot sa paggising ni Balirosa sa susunod na araw, at siya ay bumaba. Ngunit siya ay nagulat na makita na si Go ay narito muli. Nakikita natin na kumakain siya ng almusal kasama si Fleo at Fenry, at siya ay humihingi kay Balirosa na sumali sa kanila. Binanggit niya na hindi siya makakapunta habang siya ay nakadamit na ganito, at umalis siya. Ang araw pagkatapos nito, si Balirosa ay nakakalusot palabas ng bahay habang tiniyak na wala si Go, ngunit si Go pa rin ay nakahanap sa kanya, at tumakas siya, sinasabi na kailangan niyang mag-ensayo. Kinabukasan, napapansin niya si Goldin, at tumakas siya, gumawa ng ibang dahilan. At parehong bagay ay nagpapatuloy para sa ilang araw pa. Isang araw, isang sundalo ang pumansin nito, at iniulat niya sa hari na ang adventurer ay binibisita ng isang tiyak na demonyo. Ipinaliwanag niya na isang lalaki ang madalas bumisita sa kanya, at nakita niya itong lumilipad patungo sa teritoryo ng mga demon.
Galit ang hari na hindi siya sumusunod sa kanyang mga patawag at sumali sa Dark Army, at hiningi niya sa Knight na magpadala ng tropa sa kanya. Ang prinsesa ay nagpapayo sa hari laban dito, at binanggit niya na hindi dapat ipadala ang mga tropa habang hindi pa sigurado kung kasama ba siya sa Dark Army o hindi. Kung gagawa sila ng maling kilos, maaaring pilitin nilang sumali sa Dark Army, at sinasabi niya na dapat nilang kausapin siya sa halip. Hindi lamang dapat silang magpatawag sa kanya kundi pati na rin pakinggan kung ano ang gusto niyang gawin. Sinasabi niya na naniniwala siyang mahalaga ang pagpapagkasundo kaysa sa pag-uutos. Pinatigil ng hari ang prinsesa at binanggit na hindi niya maaaring pamunuan ng isang bansa sa mga prinsipyo lamang. Sinubukan ng prinsesa na makipagtalo, ngunit dumating ang bayani doon, at humingi siya ng ilang mga tropa mula sa hari, at siya raw ang magpapayo kay Fleo. Ang eksena ay sumasalaysay sa Dark One na sinusubukang lumabas ng kanyang kastilyo, at tinanong siya ni Yas kung pupunta ba siya sa lalaking iyon ulit. Binanggit niya na delikado na patuloy na bisitahin siya mag-isa, at sinabi ni Go na mas nauunawaan niya kaysa sa tiyak na hari. Mas mabuti para sa kanya na patuloy itong gawin kung magtatagumpay siya sa pagkumbinsi. At sinabi ni Yas na naghihintay ang lahat para sa kanyang mga tagubilin. Binanggit ni Go na naunawaan na niya ang oras ng kanilang pag-atake, at sinabi ni Yims na may ilang tao na nagsimulang nagpahayag ng masama tungkol sa kanya dahil patuloy siyang bumibisita sa lalaking iyon. Umaasa siyang ito ay tanging upang makuha ang kanyang tiwala, at umalis si Go. Ang eksena ay sumasalaysay sa pagtatanong ni Fenry kay Fleo kung ano ang kanyang ginagawa, at binanggit niya na iniisip niya ang pagbebenta ng ilang mga prototype ng gear na gawa mula sa mga kaliskis ng dragon. Sinabi ni Fenry na ito ay isang magandang ideya, at sinabi ni Fleo na kailangan niyang gumawa ng higit pa bago siya magsimulang magbenta. Sinabi niya na nais niyang gawing matagumpay ang negosyong ito alang-alang sa kanilang ikabubuhay, at tinanong siya ni Fenry kung sigurado siya na hindi siya makikipagtulungan sa bayani, dahil kung ginawa niya iyon, malamang na makakuha siya ng malaking gantimpala, at hindi na niya kailangang mag-alala sa pera. Nagtataka siya kung hindi ba niya pinili na labanan ang Dark Army para sa kanyang kapakanan. At sinabi ni Fleo na hindi ito ang kaso. Binanggit niya na ngayong mayroon siyang napakalaking kapangyarihan, nais niyang iwasan ang labanan hanggat maaari, at sinabi ni Fenry na tunay na mabait si Fleo, at hinahangaan niya ang bahaging ito ng kanyang pagkatao. May dumating sa kanilang bahay, at iniisip ni Fenry na marahil siya ay si Go muli, ngunit sinabi ni Fleo na hindi, dahil hindi nag-react ang kanyang barikada. Napansin niya na ang bayani ay nasa harap nila, at dala niya ang isang hukbo. Tinanong siya ni Fenry kung gusto niya na pabayaan niyang umalis ang mga ito, at sinabi ni Fleo na okay lang. Sinabi ng bayani na narinig niya na nakikipagtransaksyon si Fleo sa Dark Army, at sinabi niya na bibigyan niya si Fleo ng 2 pagpipilian. Sinabi niya na maaaring sumama si Fleo sa kanya at tumulong sa pagpapasuko sa Dark One o papatayin siya bilang kasama ng Dark Army. Sinabi ni Fleo na hindi niya gustong pumili ng alinman sa mga iyon, at humingi siya ng paumanhin. Dahil marami na ang nagtipon dito. Sinabi niya na wala siyang balak sumali sa anumang panig, at nagtataka ang bayani kung gusto niya bang mamatay bilang isang traidor. Sinabi ni Fleo na hindi ito ang ibig niyang sabihin, at sinabi ng mga babaeng mandirigma na dapat matuto ang bayani na makinig sa iba. Binanggit nila na si Fleo ay hindi isang traidor, at sinabi ng bayani na pwede niya silang arestuhin lahat para sa pagtatraidor. Binanggit niya na pwede niyang palayain sila kung tutulong silang kumbinsihin si Fleo, at sinabi ni Fleo na iisa na lang ang kanyang natitirang pagpipilian ngayon. Binanggit niya na hindi niya kayang magkaroon ng problema si Balrosa at ang iba pa, at sinabi niya na dapat silang magpunta sa ibang lugar. Sinabi ni Fenry na okay lang sa kanya basta't kasama niya si Fleo, at hiningi ng mga babaeng mandirigma na isama sila sa kanilang pag-alis. Binanggit ni Balrosa na tinuruan sila mula sa murang edad na dapat durugin ang mga demon, ngunit pagkatapos ng panahon na kasama siya at si Fenry, nagsimulang magduda sila tungkol dito. Nagtatanong na sila kung tama ba na lumaban-laban sa mga demon. At hindi niya kayang harapin ang kanyang ama kung susundan niya ang mga taong itinutok ang kanilang puwersa laban sa mga inosenteng tao. Sumang-ayon ang iba pang mga mandirigma sa kanya, at sinabi ni Fleo na dadalhin niya sila sa kanya. Ginamit niya ang kanyang mahika ng teleportasyon, at ni-teleport niya ang kanyang bahay at mga sakahan kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang sundalo ang napansin si Go, at sinabi niya na ito ang demonyo na madalas na bumibisita kay Fleo. Napansin ni Go na wala na ang bahay. At nagtataka siya kung ito ay gawa ng mga sundalo. Ito ay nagpapagalit sa kanya, at ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo bilang ang Dark One.
Iniutos niya sa kanyang mga alipin na atakihin ang kaharian ng Clyro at ipakita sa kanila kung ano ang mga demonyo ay binubuo, at tumakbo ang bayani sa unang pagkakataon ng problema. Pagkatapos, nakita natin na si Fleo at ang iba ay na-teleport malapit sa isang bayan na tinatawag na Hofo, na nasa kanluran ng kabisera, at sinabi ni Fleo na kamakailan lang siyang pumunta sa bayang ito upang magbenta ng ilang materyales mula sa dragon. Iniisip ng mga mandirigma na ang lugar na ito ay ligtas mula sa parehong bayani at ang Dark One, at natutuwa si Balrosa na marinig ito. Humingi ng paumanhin si Fleo sa kanila sa lahat ng pinagdaanan, at sinabi ni Fenrir na hindi ito kasalanan ni Fleo. Sinabi niya na pwede siyang pumunta kahit saan basta't kasama niya si Fleo, dahil siya ay asawa nito, at pumasok silang lahat sa loob upang maghapunan. Pagkatapos, nakikita natin na nagsimula ng digmaan ang mga demonyo laban sa mga tao, at kanilang napanakop ang bawat lungsod bago ang hilagang pook ng mga tao. Sa ngayon, nakikipaglaban sila sa mga tao sa hilagang stronghold, at iniulat ng isang sundalo sa hari na ang mga demonyo ay malapit ng magtagumpay sa paglagpas sa hilagang stronghold anumang oras ngayon. Tinanong ng hari ang sundalo kung ano ang ginagawa ng bayani, at binanggit ng sundalo na nagtatago ito sa katibayan sa timog. Sinabi ng hari sa sundalo na hilahin siya palabas, at nagmungkahi ang isa sa mga ministro ng hari na dapat nilang tawagin ang lahat ng mga mangkukulam sa kaharian at maghanda para sa pagsasagawa ng paglilinis. Hindi sang-ayon ang hari sa paggamit nito, ngunit sinabi ng kanyang mga ministro na wala silang pagpipilian dahil hindi na nila maaasahan ang bayani. Binanggit nila na hindi sila magtatagumpay laban sa mga demonyo kung magtagumpay ito sa paglabas sa hilagang stronghold, at hiningi nila sa hari na gawin ang kanyang desisyon ng mabilisan. Pagkatapos, ang eksena ay nagkat sa madilim na isa na nagtatanong sa isang demon na tinatawag na Grinnell tungkol sa sitwasyon sa digmaan, at sinasabi ni Grinnell na ito na ang tamang panahon. Pagkatapos, sinabi ng madilim na dapat silang umatras, ngunit hindi maintindihan ni Yas ang rason sa likod nito. Sinabi ng madilim na ang mga tao ay gagamit ng paglilinis, at hindi niya nais na mahuli ang anumang demonyo dito. Samantala, sa kabisayaan, makikita natin ang maraming mangkukulam na nagtatangkang maglinis kasama-sama. At ang hari ay kasama rin sa kanila. Nakayanan nilang matagumpay na itampok ang ice spell at itaboy ang mga demonyo. Pagkatapos, bumalik si Fleo sa kanyang bahay, at binati siya ni Fenrir. Tinanong niya ito kung naghihintay ba siya para sa kanya, at sinabi ni Fenrir na oo, alam niyang oras na para bumalik siya. Nagtaka siya kung gusto niya ng makakain, at sinabi ni Fleo na mas gusto niya iyon. Kumain silang lahat, at tinanong ni Fenrir si Fleo kung nakahanap na siya ng kasosyo sa negosyo. Sinabi ni Fleo na oo. At binanggit niya na sa araw na iyon ay naghahanap siya dahil maraming tindahan sa HTO ang nais niyang alamin kung magkano ang singil nila sa armor. Sinabi ni Blossom na iniisip niya na ibenta ang mga gulay mula sa kanilang mga taniman. Binanggit niya na hindi na niya kayang mabuhay ng libre dito, at sinabi ni Fleo na huwag siyang mag-alala tungkol dito. Sinabi ni Biri na iniisip niyang magparami ng mga kabayo, at binanggit niya na magiging magandang kita ito kung maaari niyang arkilahin ang mga ito. Sinabi ni Blossom na si Biri ay tagapag-alaga ng mga kabayo sa kastilyo, at sanay siya sa pag-aalaga ng mga ito. Sinabi ni Fleo na maaari niyang gamitin ang garahe sa labas ng bahay para dito, at malungkot si Bal, Rosa, at Bellano na hindi sila makagawa ng anumang bagay na makakapagbigay sa kanila ng karagdagang pera. Sinabi ni Fenrir na hindi malaking problema para sa kanya ang alagaan sila, at binanggit niya na bilang leader, tungkulin niyang alagaan ang kanyang grupo, ngunit hindi gusto ng dalawang babae ang tunog nito. Pinakiusapan sila ni Fleo na huwag mag-alala tungkol dito, at binanggit niya na maaari silang tumulong sa kanila sa gawaing bahay at mag-focus sa kanilang pagsasanay. Naglilipat ang eksena sa palasyo, at natuklasan natin na dahil sa paglilinis, umatras ang Dark Army, at tatagal ng 3 buwan bago mawala ang sumpa, kaya hindi makakalapit ang Dark Army sa nilinis na lupain sa panahong ito. Sinabi ng prinsesa na okay lang ito, ngunit dahil sa sumpang iyon, naubos ng mga mangkukulam ang kanilang mga kapangyarihan. At tatagal ng 2 hanggang 3 buwan bago sila makabawi. Sinabi niyang siya na ang magpapalit sa mga tungkulin ng kanyang ama ayon sa batas ng mga Diyos dahil ang kanyang ama ay hindi rin makapaglingkod, at bilang unang utos niya, binawi niya ang posisyon ng bayani. Sinabi niyang hindi siya tumulong habang nasa panganibang bansa, at ito ang angkop na parusa para sa kanyang kasalanan. Nagtanong ang mga ministro kung paano niya plano lutasin ang Dark Army sa ganitong kaso, at nagtataka sila kung balak niyang tawagin ang isang bagong bayani. Sinabi ng prinsesa na hindi nila sapat ang mga mangkukulam para tawagin ang isang bagong bayani, at binanggit niya na dapat silang magkonsulta sa orakulo.
Pagkatapos, nakita natin ang bayani na pinalabas sa kastilyo, at siya ay nagulat sa narinig niya. Sinubukan niyang makipag-argumento sa sundalong pinalabas sa kanya, ngunit hindi ito pinakinggan ng sundalo, at sinabi sa bayani na pwede siyang pumunta kahit saan gusto niya. Pagkatapos ay nagkat ang eksena sa Fenry at Fleo na papatulog na. At tinatanong ni Fleo si Fenry kung gising pa siya. Sinabi ni Fenry na gising siya, at nabanggit ni Fleo na si Fenry ay nagtatrabaho ng husto mula nang maglipat sila dito. Sinabi ni Fenry na gagawin niya ang lahat kung para kay Fleo ito, at sinubukan ni Fleo sabihin kay Fenry na nagpapasalamat siya sa kanya, ngunit nakatulog na siya nang hindi ito pinakikinggan. Iniisip ni Fleo na siya ay nag-aalala nang siya ay itinapon sa mundong ito ng mag-isa, ngunit sa anumang paraan, siya ay nakaligtas at nagawa niyang makahanap ng trabaho at bahay. Alam niyang hindi niya magagawa ang payapang buhay na ito kung siya ay nag-iisa. Kinabukasan, sinabi ng mga babae kay Fenry at Fleo na dapat silang mag-date. Excited si Fenry sa marinig ito, ngunit hindi sigurado si Fleo. Sinabi ni Bellano sa kanya na ang mga kasal ay hindi dapat mahiya na mag-date. Pagkatapos, nagtungo sina Fenry at Fleo sa bayan para sa kanilang date, at nagpunta sila sa iba't ibang lugar. Pagkatapos nilang kumain, naglakad silang dalawa sa paligid ng palengke, at sinabi ni Fleo kay Fenry na bibilhan niya ito ng regalo para sa palaging pagtulong sa kanya. Hiniling niya sa kanya na pumili ng anumang gusto niya, at masaya si Fenry sa marinig ito dahil hindi pa siya kailanman nagkaroon ng regalo. Pagkatapos, naghanap silang dalawa ng bagay na kahit sila ay nagugustuhan, at natagpuan nila ang isang brooch. Napansin ni Fleo na tugma ito sa kulay ng buhok ni Fenry, kaya binili niya ito para sa kanya. Sinabi niya na maganda ito sa kanya, at nagustuhan din ito ni Fenry. Pagkatapos, nakikita natin si Fenry na tumitingin sa brooch habang nag-iisa sa gabi. At sa pagkakita nito, iniisip ng iba pang mga babae na marahil ay nagkaroon ng magandang oras ang dalawa. Ngunit ito ay nagpapangilabot sa kanila dahil sa inggit sa mag-asawa. Pagkatapos ay nagkat ang eksena sa paggising ni Fleo sa gabi, at napapansin niya na si Fenry ay natutulog sa parehong kama kasama siya. Ito ay nagpapahiya sa kanya, ngunit pinabayaan niya ito, sa palagay niya ay pagod si Fenry, at natulog silang dalawa ng magkasama. Pagkatapos, nakikita natin na ang bayani ay pumasok sa kaba ng yaman ng palasyo upang hanapin ang isang mahalagang bagay. At galit siya sa prinsesa dahil binalik niya ang kanyang titulo. Tinatanong siya ng kanyang lingkod na si Suya kung ano ang gagawin niya ngayon, at sinabi niya na hindi siya sasuko sa pagiging bayani. Iniisip niya na marahil mayroong kayamanan na kayang harapin ang madilim na nilalang sa lugar na ito, at kung mahanap niya ito, magiging bayani siya ulit. Galit siya na si Fleo ay magagamit ang mahika na hindi niya kayang gawin kahit siya ang pinili na bayani, at iniisip niya na maibabalik niya ang mga bagay kung magkakaroon lang siya ng kapangyarihan. Pagkatapos ay naririnig niya ang isang tinig na nagtatanong kung hinahanap niya ang kapangyarihan, at sinasabihan siya na pakawalan siya kung nais niya ito. Isang lihim na pinto ang biglang nagbukas sa kaba ng yaman, at hinihiling sa kanya ng tinig na hilahin ang tibak upang palayain siya, at tutuperan niya ang anumang nais niyang ibigay na kahilingan. Tinatanong ni Suya ang bayani kung sino ang kausap niya, at nagulat ang bayani na hindi niya naririnig ang tinig na ito. Ito ay nagpapagduda sa kanya sa layunin ng taong nasa likod ng tinig. Ngunit hinayla pa rin niya ang tibak upang palayain ito. Nang siya ay asarin sa pamamagitan ng tanong kung takot siya, biglang dumating si Hyejin doon, at pinasasalamatan siya ng bayani sa pagpapalaya sa kanyang selyo. Napapansin ng bayani na ang kanyang tinig ay nagsasalita diretso sa kanyang isipan, at sinasabi niya na 3 kahilingan ang ibibigay niya. Isiniwalat ng bayani ang kanyang unang kahilingan. Pagkatapos ay pumuputol ang eksena sa oracle na si Ursula na bumibisita sa palasyo. At siya ay nagtataka kung bakit hiningi ng prinsesa na makipagkita sa kanya. Binanggit ng prinsesa na ang tanging bagay na nagpoprotekta sa kaharian na ito ay ang paglilinis, at gusto niyang alamin ang kanilang susunod na galaw bago maglaho ang sumpa. Isang kakaibang kwintas ang biglang nagbibin sa lahat sa palasyo, at sila ay nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa pagkakita sa kwintas, hinihiling ng prinsesa sa ilang mga sundalo na pumunta sa ilalim ng treasury at hanapin ang mga mananakop na responsable dito. Samantala, ang iba ay nagtataka kung ano ito, at sinabi ni Ursula sa kanila na ito ay ang tawag ng sakripisyo kapalit ng pagkakaloob ng mga kahilingan, isang tiyak na djinn ang gumagamit nito upang putulin ang mga inaalok na biktima, at lahat ay takot na marinig ito. Nagtataka sila kung bakit sila ang tina-target, at sinabi ng prinsesa sa kanila na noong unang panahon isang hari ng Kud ang nagnanais na mamatay ang madilim na nilalang. Narinig niya na kalahati ng mga buhay sa kontinente ang naging kabayaran para sa kahilingang iyon.
At pagkatapos nito, ang Jin ay naiselyo, at kinailangan ang lahat ng mga mangkukulam sa kaharian para gawin ito. Ngayon ang sinumang nagpalaya sa selyong iyon at nagkakaloob ng kahilingan sa nasabing Jin. Iniisip ng prinsesa na ang kabayaran ay ibabayad kapag ang kahilingan ay ganap na natupad, at tinatanong si Ursula kung ano ang magagawa nila upang malampasan ang panganib na ito. Binasa ni Ursula ang kapalaran, at sinabi niya sa kanila na kailangan nilang hanapin ang tunay na bayani. Ang taong ito ay mayroon ng tinatawag, at iniisip ng mga ministro na marahil ay ang manlalakbay na hindi nais magtrabaho sa ilalim ng hari. Sinabi ni Ursula na ang taong ito ay nasa kanluran ng kaharian, at sinubukan ng mga ministro na ihanda ang ilang mga sundalo upang hanapin ang bawat bayan at baryo sa kanluran para sa Fleo, ngunit pinigilan sila ng prinsesa, na sinasabi na kailangan nila ang kanilang mga puwersa upang protektahan ang lugar na ito. Binanggit niya na siya ang mismong pupunta upang hanapin si Fleo. Pagkatapos, nakikita natin si Fleo na nagbebenta ng kanyang shield sa isa sa mga tindahan sa bayan, at napagtanto ng tindero na ang shield ay gawa sa mga kaliskis ng dragon. Sinabi ni Fleo sa kanya na may magandang mata siya, at binanggit ng tindero na kamakailan lamang niyang narinig na ang isang lokal na magtitinda ng karne ay nakakuha ng malaking dami ng dragon meat hindi pa masyadong matagal ang nakalilipas, at nagtataka siya kung ito rin ang gawa ni Fleo. Sinabi ni Fleo na oo, at kumuha siya ng mga materyales mula sa isang lihim na ruta sa pamamagitan ng isang kaibigan. Hinihiling niya sa tindero na manahimik tungkol dito, at nauunawaan ito ng tindero, at hinihiling kay Fleo na ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga produkto mula sa naturang lihim na ruta sa kanya. Sumasang-ayon si Fleo, at sinabi niyang dadalhin niya sa kanya ang natitirang armas mamaya. Pagkatapos ay tinanong niya ang tindero kung may kilala siyang maaaring bumili ng balat ng mga magic beasts mula sa kanya, at ipinaliwanag niya na bago pa lamang siya sa lugar na ito, kaya naghahanap siya ng ilang regular na kasosyo upang ipamahagi ang mga kalakal. Sumang-ayon ang tindero na ipakilala siya sa ilang mga tao, at sa pagkakita rito, iniisip ni Fenry at Balirosa na magaling na negosyante si Fleo. Sinabi ni Fenry sa kanya na nabanggit ni Fleo na siya ay isang mangangalakal sa kanyang dating buhay, at naiinggit si Balirosa kay Fenry dahil sa kanyang asawa, ngunit sinabi ni Fenry na mayroon na siyang magaling na manliligaw sa katauhan ni Gao. Hindi paborito ni Balirosa ang ideyang ito, at dumating si Fleo doon, pinasalamatan niya si Balirosa sa pagpapakilala sa kanya sa tindahan na iyon. At binanggit niya na madalas siyang pumupunta dito noong siya ay isang mandirigma, kaya natutuwa siyang makatulong. Pagkatapos, nagtungo silang tatlo sa kanilang tahanan, at sa daan, binanggit ni Fenry na tila masaya si Fleo sa pagnenegosyo. Sinabi ni Fleo na dati siyang mangangalakal, kaya ang ganitong uri ng trabaho ay bagay sa kanya, at binanggit ni Fenry na maganda na makita siyang ganoon kasipag, ngunit mamimiss niya ang pagtutuunan ng pansin ang isa't isa. Humihiling siya na sana ay magkasama sila paminsan-minsan. At pumayag si Fleo na gawin iyon. Biglang naramdaman ng sistema na may isang Jin na papalapit sa kanya, at napansin ni Fleo na nasa likuran niya ito. Nagpakilala si Heya, at tinanong ni Fleo kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanya. Naalala niya na ang unang kahilingan ng bayani ay ang kamatayan ni Fleo, at sinubukan nitong atakihin siya. Nagpadala ang sistema ng isang barikada upang protektahan si Fleo, ngunit tumalon si Fenry upang iligtas siya, ito ay nakasasugat sa kanya ng labis. At sinuri ni Fleo ang kanyang kalagayan. Samantala, naglulunsad ng ilang atake si Heya kay Fleo, ngunit hindi makalampas ang kanyang mga atake sa kanyang mga barikada. Sinubukan ni Fleo na gamitin ang mahikang pagpapagaling kay Fenry, ngunit sinabi ng sistema sa kanya na ang kanyang mga sugat ay labis na malalim upang mapagaling, at wala siyang ibang mahika na maaaring gamitin upang pagalingin si Fenry. Pagkatapos, inatake si Fleo ng isang mahika na tinatawag na primitibong ilaw, ngunit ito ay walang epekto sa kanya. At pagkatapos makita ang mahika, pinangunahan ni Fleo ito kasama ang ilang mga madilim na mahika. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi niya papatawarin si Heya sa pagkakasakit kay Fenry, at naghanda siyang labanan siya. Ginamit ni Fleo ang isang spell sa katawan ni Fen upang ibalik ang oras, at ito'y nagpagaling kay Fenry. Nabigla siya na makakita ng tao na gumamit ng time reversal spell, at nagtaka siya kung sino ito. Pagkatapos, sinuntok ni Fleo si Heya sa mukha at tinadyakan siya. Sinubukan ni Heya na gamitin ang primordial dark magic laban sa kanya, ngunit dinaspel ito ni Fleo at hinawakan siya sa ulo. Tinanong ni Heya kung ano siya, at napansin niya na ang lahat ng stats nito ay walang hanggan. Binangga ni Fleo si Heya sa isang pader at sinimulang suntukin siya. Napansin ni Heya na walang silbi ang kanyang defensive spell, at nagising si Fenry. Tinanong siya ni Balrosa kung ayos lang siya, at
at sinabi niyang ayos lang siya. Napansin niyang wala siyang kahit isang sugat at nagtaka kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Balrosa na ito ay dahil sa magic ni Fleo, at napansin ni Fena na walang awang binubugbog ni Fleo si Hiiya. Masaya siyang makita na lumalaban siya ng walang awa para sa kanya, kahit na hindi kayang saktan ng tao ang isang djinn. Naalala niya noong una niyang makilala si Fleo. Sinabi nitong ayaw niya ng laban. Binanggit niya na ayaw niyang pumatay ng sinumang sumuko na, at nagtaka siya kung ginagawa niya ito para sa kanya. Patuloy na binubugbog ni Fleo si Hiiya at itinaas siya sa leeg. Nakiusap si Hiiya na patawarin siya, ngunit sinabi nitong hindi niya magagawa dahil sinaktan niya si Fenrir. Sinabi ni Fenrir kay Fleo na tumigil na. Sinabi niyang masaya siya na nagagalit siya para sa kanya, ngunit sinabi rin niyang ayaw niyang pumatay ng kahit sino. Binanggit niya na ayaw niyang mawala ang kabaitan nito dahil sa kanya. At binitiwan ni Fleo si Hiiya. Napansin niyang ayos lang si Fenrir, at sinabi nitong ligtas na siya ngayon. Masaya si Fleo na makita ito, at niyakap niya siya. Pagkatapos, nakita natin ang prinsesa na teleport papunta sa kung saan, at naramdaman ng mga mangkukulam ang sobrang panghihina matapos gamitin ang spell. Humingi ng paumanhin ang prinsesa sa kanila dahil sa labis na hinihingi kahit na sila ay nagpapagaling pa, ngunit sinabi ng mga mangkukulam na ayos lang at humingi sila ng paumanhin dahil hindi nila nadala ang prinsesa ng mas malayo dahil sa kakulangan ng kanilang mahika. Inutusan ng prinsesa ang mga sundalo na protektahan ang mga mangkukulam habang nagpapahinga sila, at naisip niya na hinanap nila ang tunay na bayani sa pamamagitan ng pagtatanong sa iba't ibang tao, ngunit wala silang swerte. Ang kwintas ng sakripisyo sa mga leeg ng lahat ay nawala, at nagtanong sila kung ano ang ibig sabihin nito. Naisip ng prinsesa na maaaring nabigo ang djinn na grant ang kahilingan, at ang eksena ay lumipat sa royal capital. Nakita natin na pinaligiran ng mga sundalo ang treasury, at inutusan nilang lumabas ang bayani. Sinabi nilang iniutos sila na dalhin siya sa unang prinsesa, at tinanong ni Suya ang bayani kung ano ang gagawin nila dahil papatayin sila kapag nahuli sila. Nagtaka ang bayani kung nagsisinungaling ang djinn tungkol sa pagtupad ng mga kahilingan, at narinig niya ang boses ng isang taong nagulat na nabigo ang djinn na grant ang isang kahilingan. May lumabas na isang masamang nilalang mula sa altar ng Sealing Sword, at pinasok nito si Soya. Masaya siyang magkaroon ng tunay na katawan pagkatapos ng maraming siglo ng pagkakakulong. At pinalitan niya ang kanyang mga damit gamit ang mahika dahil hindi ito ayon sa kanyang panlasa. Nagulat ang bayani na kaya ni Suya gumamit ng mahika, at sinabi niya na hindi siya si Suya. Siya ay ang magus ng hating gabi na si Dames, at pinasalamatan niya siya sa pagpapalaya sa kanya mula sa kanyang selyo. Ibibigay niya ang kapangyarihang nais ng bayani. Pagkatapos, pinalitan niya ang bayani ng isang halimaw, at ang bayani ay nakatakas mula sa treasury. Sinasakyan siya ni Dames, at sinabi niyang parurusahan niya ang mga tao ng royal family dahil sa pagselyo sa kanya. Pumunta siya sa CLE, at napansin niya ang isang nawawalang teleportation circle, at nalaman niya na wala doon ang royal family. Sinabi niyang hindi niya papayagang makalayo sila, at iniwan niya ang palasyo upang hanapin sila. Pagkatapos, pinagaling ni Fleo si Hiiya, at natakot siya nang makita si Fleo. Nakiusap siya na patawarin siya, at napansin niya na ganap na siyang gumaling. Nagtaka siya kung bakit, at sinabi ni Fleo na ito'y dahil maayos na si Fen. Tinanong ni Balrosa si Fleo kung ano ang gagawin niya sa djinn na ito. At sinabi niya na hindi nila siya maaaring iwan sa mga lokal na gwardya o mga kabalyero. Naisip ni Fleo na maaaring mas mabuting ay selyo siya muli sa kayamanan ng kastilyo, at nagtaka siya kung paano niya nalaman iyon. Sinabi ni Fleo na nadagdagan muli ang repertoire ng mga spell na kaya niyang gamitin, at ginamit niya ang isa sa mga ito upang silipin ang isip ni Hiiya dahil gusto niyang malaman kung bakit sila inatake. Dito niya nalaman na ang bayani ang nagpalaya sa selyo ni Hiiya at hiniling sa kanya na patayin si Fleo bilang unang kahilingan. Nagulat si Hiiya na kaya ni Fleo gamitin ang memory reading dahil ito ay isang spell na tanging siya lamang ang makakagamit, at sinabi ni Fleo na hindi niya siya maibabalik sa kastilyo dahil siya ay isang mapanganib na djinn na maaaring mag-grant ng isang kahilingan kapalit ng maraming buhay. Nagtaka si Balrosa kung ano ang gagawin nila sa kasong ito, at sinabi ni Fenrir na may madaling solusyon para dito. Binanggit niya na maaari siyang maging tagapaglingkod ni Fleo mula ngayon, at pinaalalahanan siya ni Fleo na ayaw niya ng tagapaglingkod. Sinabi ni Fenrir na alam niya ito, ngunit mas mabuting panatilihin si Hiiya malapit sa kanila dahil hindi sila maaaring umasa sa kastilyo. Iniisip niya na kung ang isang malakas na djinn tulad ni Hiiya ay sasama sa kanila, magiging malaking tulong siya. Sinabi ni Fleo na magaling nang mag-persuade si Fenrir, ngunit lumalabas ang kanyang mga iniisip.
Sinabi ni Fenry na alam niyang hindi lahat ay tungkol sa kapangyarihan, ngunit ang pagkakaroon ng isang malakas na miyembro ay makakatulong sa buong pangkat. Tinanong ni Fleo kung sigurado siya sa desisyong ito dahil si Hiiya ang siyang nanakit sa kanya. Sinabi ni Fenry na nakakainis na natalo siya, ngunit ito ay dahil sa kanyang sariling kahinaan. Pumayag si Fleo sa kanyang desisyon dahil siya ay matibay. Tinanong niya si Hiiya na kunin ang kanyang kamay kung makakapanumpa siya na hindi na siya muling kukuha ng buhay ng iba, at naisip ni Hiiya na hanggang ngayon ay iniisip niya na ang mga tao ay mga sakim na nilalang na nais lamang masiyahan ang kanilang mga kagustuhan sa anumang halaga. Ngunit iba itong tao. Kinuha niya ang kamay ni Fleo, at sinabi niya na nais niyang makita kung ano ang magagawa niya sa lahat ng kapangyarihan na hawak niya. Binanggit niya na ipapangako niya ang kanyang kapangyarihan at katawan sa kanya, at humingi ng paumanhin si Fleo dahil nadala siya kanina. Sinabi ni Hiiya na hindi niya kailangan magpaumanhin, at naisip niya na ang pag-alala sa mata ni Fleo na puno ng galit kanina ay nagpapasaya sa kanya. Naramdaman ni Fenry na may iniisip na kakaiba si Hiiya. Ngunit itinanggi ni Hiiya ang kanyang mga akusasyon. Naisip ni Fleo na kailangan niyang maibalik sa normal ang bayan, at nagtaka siya kung dapat ba niyang gamitin ang kanyang time reversal spell para dito. Sinabi ni Hiiya kay Fleo na huwag nang gamitin muli ang spell na iyon, at ipinaliwanag niya na ang spell na ito ay nagpapabalik ng oras sa isang tinukoy na lugar kaya madali itong magdulot ng hindi inaasahang aksidente. Kahit siya mismo ang gumagamit ng spell na ito, nililimitahan niya ang mga epekto nito sa isang tao lamang. At ito ay isang spell na hindi dapat ginagamit ng tao. Nagtaka si Fleo kung paano niya nagamit ang spell na ito sa kasong ito, at sinabi ni Hiiya na ito ay dahil lahat ng kanyang stats ay walang hanggan. Napagtanto ni Fleo na ito ang ibig sabihin ng kakaibang simbolo, at ipinaliwanag niya na hanggat mayroon siyang mga stats na ito, maaari niyang gamitin ang Total Acquisition Magic na tanging isang transcendent lamang ang makakagamit. Binanggit ni Hiiya na kapag tinamaan siya ng isang spell, maaari niyang gamitin ang spell na iyon kasama ang lahat ng uri ng mahika nito. Napagtanto ni Fleo na dahil tinamaan siya ng spell ni Hiiya, maaari niyang gamitin ang mahika na karaniwang genes lamang ang nakakagamit. Sinabi niya na tama iyon, ngunit ang paggamit ng time reversal magic ay magdudulot pa rin ng aksidente, at hiniling ni Hiiya na huwag nang gamitin muli ang spell na iyon. Naiintindihan ni Fleo, at ginamit niya ang restoration magic upang ayusin ang bayan. Pagkatapos, umuwi silang lahat.